may karapatan ba akong tumanggi, attorney, kung pinapabuksan ng pulis ang top box ng motor ko? Ayun. Napag-usapan Oo. natin ito nung nakaraan, Attorney M, 'no, Hmm, regarding hmm. yung plain view doctrine natin. Yes. Kasi sa mga cars natin na sinasabi, kapagka binuksan natin yung bintana, kapag pinabuksan yung glove compartment, puwede natin sabihin sa police na plain view lang. Now, it's different, Attorney M, 'no, kung, Hmm, motorcycle kasi hmm, hindi naman sila mapa-plain view kapag dumaan lang sila gano'n hmm. kasi yung kanilang compartment nasa kanilang, itong kanilang toolbox na sinasabi. Mhm. So, ano sa tingin mo, Attorney M? Ako iniisip ko kasi Attorney Jay, baka puwede ring i-distinguish kung ang ibig niya ba sabihin kapagka may checkpoint or randomly ay tumanggi lang Mm, sa pulis, 'di ba? Kasi baka puwede ayun ring din, magkaroon ng oo. pagkakaiba, oo. Kung may checkpoint Mm, or iniisip ko kasi baka iniisip din naman ng iba, halimbawa Attorney Jay 'no, sa mall 'di ba minsan akala nila yung security guard ay pulis, so hindi po yun pulis ha. mm, So iba naman po yung mm. pagkakataon kapag halimbawa may papasok sa mall tapos papabukas sa'yo 'no, kasi kapag sa mall 'di ba Attorney Jay, yun ay considered as private property. So kapagka ni-request nilang Yes, pabukas mo, kailangan mong buksan kasi karapatan po ng nagmamay-ari ng private property kung ano yung mga boundaries na security measures na gusto niyang, ilagay para masigurado correct. na magiging ligtas ang kanyang lugar. So gano'n po yung distinction kung halimbawang sa mall at Yun ang hindi po kaibahan. pulis yung security guard ha, yun lang po. Para Mm, lang po sa kaalaman ng lahat, hindi po pulis ang security guard. So kapag pinagawa yun ng, mm. security guard, yun naman po ay dahil ito po ay private property. Pero kung checkpoint Attorney Bigla Jay, kang nag-invoke ah ng plain view doctrine sa mall, Attorney oo, M, 'no? ang taray, oo. Ayan, Naloka yung security guard, ayan. Plainview Doctrine. Mm, So puwede daw. po 'pag sa mall 'di ba? Mm, Kaya lang 'pag hmm, sa checkpoint mm. Attorney Jay, so kasi actually nakikita ko talaga from experience, ang madalas na pinapahinto for checkpoint ay ang mga nakamotor, 'no? Pinapatabi talaga sila Mm, para i-checkpoint. Bihira naman na, yung four-wheeled vehicle lang pinapahinto sa checkpoint. I don't know, for some reason laging, gano'n yung mm. nakikita ko. So, Attorney Jay, paano gano'n 'pag checkpoint? Meron bang ano bang naka-specify na guidelines kapagka gano'n? Siyempre 'pag kasi sa isang case na na I came across, magkaiba nga, may differentiation siya sa checkpoint at saka kung ang, sasakyan, yung, kotse or yung ating mga SUVs and itong motorcycle nga. Especially kung checkpoint because, ang presumption sa checkpoint, meron silang reasonable, explanation kung Yes. bakit sila nagka-conduct ng checkpoint. So, Hmm. meron silang karapatan na tingnan bilang, lalo na kung Hmm. kumbaga, halimbawa, merong nag-report sa kanila na may suspicious Yes. na, 'di ba, may dalang contraband, gano'n. They Hmm. have reasonable, excuse, or rather, Grounds. may grounds para Hmm. i-implement itong pagbubukas nitong, compartment ng motorcycle, 'di ba, Attorney M? Yes, I agree. So in short, Attorney Jay, Mm. kapagka checkpoints, hindi naman maglalagay yan ng checkpoint na ano lang, walang kadahilanan 'no. So baka may impormasyon na nakarating 'no. So, may karapatan sila or baka naman may, just a few minutes ago hindi natin alam may nangyari 'no. So, meron nga silang kagaya ng sinasabi mo Attorney Jay, may reasonable ground na Pero that ipa is, kung checkpoint, ipaangat yung, oo. But that is on yes, the oo, kung premise na checkpoint, oo. checkpoint. Pero kung Tsaka Attorney bigla Jay, ka na lang, oo, kung bigla ka na lang haharangin oo, kung randomly saan bigla ka hindi na lang naman checkpoint, oo, kailangan mong oo, magtanong, bakit? Anong grounds niyo oo, para buksan? Kasi mm, violation yan ng privacy. Kung yes, walang checkpoint at walang dahilan para buksan at hindi ka naman hindi ka naman, nasa hot pursuit na hinahabol ka ng mm, mga kapulisan kasi meron kang, ginawang krimen or merong krimen na nangyari na ikaw yung, primary suspect. Other than that, hindi ka hmm. nila puwedeng mapilit na pagbuksan yung iyong motor, gano'n.
Oo. So, yun na malinaw, yun hindi yung randomly ikaw lang mag-isa pinahinto ka, 'di ba? Medyo kaduda-duda naman yun, pero kung Mm, talaga namang valid na checkpoint, 'di ba, Attorney J, nasa mm, maliwanag na lugar, 'di ba, naka-declare agad na checkpoint area, eh, talaga namang mm. pabubuksan mo po kasi talaga namang may valid silang kadahilanan. At kung ako, Attorney J, bakit naman ayaw mong buksan, 'di ba? Siguro sa akin kung wala ka namang Mm, itinatago, ibukas mo na, 'di ba? Hindi lang puwede may mm. kukunin sila or something like that, 'di ba? Pero kung papabukas lang iche-check, sa Sa tingin ko hindi naman 'yan problema, oo. tingin ko nga worry yung ating mga kababayan kasi ang dami-daming cases ngayon na nagpaplanta sila ng evidence. Ay, oo. Mm, Paalala sa ating mga otoridad kapag lumaban itong mga mm. pinagplantahan niyo ng ebidensya at napatunayan na talagang nagplanta kayo ng evidence, life imprisonment po ito. Kaya wag po natin masyadong hinahabol yung mga kota natin at planta tayo ng planta ng mga ebidensya dun sa mga hindi naman totoong nagbebenta ng droga at kailangan nyo lang mang-ipit ng mga. Siyempre masyado akong impassioned ako sa mga Passionate. sa mga Oo, akusado 'no. Grabe parang iniisip ko kasi hulihin natin yung totoong kriminal, 'wag yung gagawa lang tayo ng, ganyan, magpaplanta tayo ng evidence for whatever interest that we have, na pag-utusan ba tayo, may gusto ba tayong ipitin. Tandaan natin yung inyong trabaho is on the line here kasi 'pag nagreklamo yan at nakakuha yan ng abogadong ipaglalaban talaga nilang talagang pinantahan niyo sila ng ebidensya, ay good luck dahil life imprisonment po 'yan. Bukod pa diyan sa admin case na haharapin ninyo, puwede pa kayong ireklamo sa ombudsman. Kaya sana magdahan-dahan tayo sa mga ganitong pangyayari. Kasi siyempre nakakaawa naman yung mga 'di ba, Attorney M, alam naman natin 'yan, naku, advocates tayo 'pag ng 'pag due nahanap process, oo, oo. 'pag nahanap nila si Attorney J at kinuha nilang abogado si Attorney J, lagot kayo, 'di ba? Attorney J. Oh, Hindi bakit naman, sa inyo marami naman Attorney J? abogado talaga diyan, oo, na Oo, kasama na si pinaglalaban yung Attorney mga J, ganito. oo. Tsaka sa'kin Attorney J, Mm. ano din, 'di ba, it doesn't make sense din kasi eventually if the court will find out na obtained din 'yan illegally, i-exclude din siya as Yes, evidence, no, hindi rin siya puwedeng gamitin as ebidensya kahit hawak mo na kung na-obtain siya correct. illegally or hindi tama yung way ng pagkuha mo ng ebidensya, hindi rin 'yun iko-consider ng court. So, wala ding silbi, 'di ba, na pinagod mo yung sarili mo at nag-isip ka Mm, pa ng masama sa kapwa mo, 'di ba? So, 'wag na lang po, 'wag na lang 'yun mm. kasi do'n tayo sa side ng katotohanan, 'di ba, Attorney J?